Here we go mga pare koy, Boruto 2 Blue Vortex Chapter 25 spoilers. Nakabalik na nga si Konohamaru sa Konoha at dala na nga neto ang Turn Soul ni Matsuri. Nasa wakas nga sa isang magandang balita sa pamamagitan nga ng Turn Soul na to, muli na nga niyang naibalik dito si Muigi. Welcome back Teacher Muigi, at ang one and only loves ni Konohamaru. At kaalinsabay nga niyan dito nga pinapakita din na ito nga si Gaara ay nandirito nga sa ospital ng Sunagakure at ito nga ay patuloy na nagpapagaling. So yun mga pare koy, no, talagang good news nga ang mga nangyayari dito. Dahil nga bukod kay Muigi, mukhang naligtas na nga rin dito si Gaara. Dahil nga rin sa mga nagdaang chapter, naisil nga ito ni Shinki bago nga siya makanan ng Claw Grimes at maging si Ryu. Lalo't delikado nga rin yun mga pare ko, no, kung hindi agad na rescue si Gaara, tiyak nga na mataas ang tsansa na mamatay siya. Kasi nga bago rin siya isil ni Shinki, malubha nga ang injured dito ni Gaara. Yung mga injured na nakuha o natamo ni Gaara ay galing nga yun kay Matsuri nang kinalaban niya ito. But anyway guys, maraming salamat na nga lang ulit dahil nga ligtas na dito si Gaara at siya nga ay pinapagaling na o ginagamot na. And speaking of pinapagaling, lumipat nga o bumalik nga ang panel dito kay Muigi na nandito nga rin ang kanyang mga estudyante kasama si Himawari, nakasama nga rin si Sumire, Konohamaru at Sakura. Na habang sinasabi nga ni Sakura ang mga bagay patungkol sa kondisyon ni Muigi, dito nga pinapakita din na pumasok o dumating nga dito si Sarada na dito nga ay agad nga rin naagaw ang atensyon ni Sumire. Nakaalinsabay naman din yan nang dalhin nga si Muigi dito sa ospital. Dito nga sinasabi niya na patawad nga daw sa kanilang lahat na dahil nga daw kasi sa kanya, lubos nga daw sila nag-alala. Pero salamat pa nga rin daw dito kay Konohamaru dahil iniligtas nga daw siya nito. Na isinagot naman sa kanya dito ni Konohamaru na wala naman daw yun sa kanya. Kaya dalian na nga daw ni Muigi na makapagpagaling. Mamen, plus points na naman to para sa ating Konohamaru boy. Ang kanyang kababata na si Muigi, mas tiyak na natataas ang tsansa na ito nga ay mas mahulog pa sa kanya kumpara kay Hanabi. At syempre, kaalinsabay nga din ng eksenang yan. Dito nga pinapakita rin na itong sila Sarada at Sumire ay nandito nga rin sa loob ng ospital. Na dito nga sinasabi ni Sarada na kung maaari nga ba daw niya makausap itong si Sumire kahit sa ilang minuto lang. At matapos nga niyan, dito nga lumipat na nga rin ng eksena na kung saan nandito na nga sila Sumire at Sarada sa labas. Na dito nga ay sinabi na nga rin ni Sumire kay Sarada na good work nga daw at maganda ang naging resulta ng kanilang misyon. Pero habang nakadungaw nga sa malayo ang dalawa, mapapansin nga din dito na parang nagkakailangan nga sila. At ang dalawang ito ay parang may gusto ngang sabihin sa isa't isa. At kaya nga dahil nga rin sa bagay na yan, dito nga inistarteran na nga din ni Sarada na kung okay nga malang daw na tawagin niya sa pangalang Sumire itong si Sumire. Dahil nga sa mga nagdaan, lagi nga lang daw tinatawag niya itong si Sumire sa katawagan na class representative. Na isinugot naman ni Sumire dito kay Sarada na oo at okay nga lang daw sa kanya na tawagin nga daw siya ni Sarada sa pangalang yon. So yun nga mga pare ko, nagkasundo na sila sa bagay na to na mukhang ititigil na nga rin ni Sarada na tawagin na class representative itong si Sumire, na syempre marahil nga siguro na mahabang itawag yon sa pangalan ng isang tao. Lalo't kung may mga bagay nga din kayo na madalas na nga napag-uusapan, mas maigi na nga rin na tawagin mo na siya sa direktang pangalan. At syempre marahil din sa isang bagay na sa case nga din ni Sumire, masabi rin natin na marahil nga na humihingi rin ng permiso si Sarada dahil nga may respeto din naman si Sarada dito kay Sumire bilang kanilang class representative. But anyway mga pare ko habang nag-uusap nga ang dalawa dito, dito naman sa kasunod na panel ay pinapakita ay heto na. Tamang tanawan nga lang dito si Ada mga pare koy habang nag-uusap ang dalawa. Ito namang isa ay nanunood nga gamit ang kanyang Senrigan. Men, spy mode na naman tong si Ada. Nainggit na naman sa pag-uusapan ng dalawang babae. Anyway mga pare koy, dito nga sinabi na nga rin ni Sarada kay Sumire na siya nga ay humihingi ng tawad dito na patungkol nga daw sa mga ilang bagay na insensitibo. Na agad din namang counterpart dito ni Sumire na hindi naman daw sa ganon. Dahil kung tutuusin may mga ilang bagay rin naman daw siya na nasabi na hindi nga rin daw karapat-dapat. So dito nga mga pare ko, talaga mahaba ang mga pinag-uusapan nila at mukhang nagkakaaminan nga sila dito na mga mali nila na nagawa sa nakaraan. Nakasama nga din daw kasi yung mga bagay doon na patungkol kay Boruto na kung papaano nga daw sila nag-alala dito. Pero kaalinsabay nga din ng mga pag-uusap na yan, dito nga may isang bagay din na sinabi sa Sarada na siya nga kinagulat talaga dito ng husto ni Ada. Na kaya nga din sa bagay na yan na sinabi ni Sarada na siyang ikinagulat dito ni Ada, dito nga agad-agad nga rin ginawa ni Ada na tinawag ang sensory team na agad-agad nga rin daw itong kumonekta sa kanya. Mamen, mukhang para kay Ada ay mahalagang bagay ito na kinakailangan nga rin na malaman ng sensory unit, na mukhang kinakailangan nga rin na malaman agad ng mga nakatataas na ninja. But anyway mga pare ko, kahit nga ikinabahala ito ni Ada, kaalinsabay naman yan dito nga makita pa natin na nagsasaya na nga itong sila Sarada at Sumire dahil nga mukhang nagkasundo nga talaga sila na ma-open yung mga bagay-bagay na nagawa na sa isa't isa sa mga nagdaan. So ganun na, best friend na kayo niyan mga mare. Parang si Hidan lang kay Kakuzu, no? Best friend
Rasengan yung tawag. Anyway guys, matapos nga ipakita ang mga eksenang yan, lumipat na nga ang panel dito, na dito nga sa bahay ng Uzumaki, makikita nga din natin dito si Himawari, na ang ginagawa nga neto parang nagme-meditate, na siya nga ay nagpa-focus sa kanyang ginagawa. Na kaya naman pala ginagawa ni Himawari ang bagay na to. Ang kasunod naman na panel dito na pinapakita kasi guys, ay heto na nga. Bang! Nangyaring pumasok para si Himawari sa isipan ng katawan niya, which is sa loob nga ng katawan niya na nandito si Kurama, at ang dalawa ngang ito ay mukhang nagsasanay. Yes mga pare koy, mukhang sinasanay nga ni Kurama dito si Himawari kung paano makipaglaban at yung mga bagay na estratehiya na maaari niyang ituro dito, lalo't nakasama rin naman ni Kurama si Naruto na magaling nga rin o marunong nga rin sa mga bakbakan. Then yun nga guys no, pinapakita rin dito na nagkaroon nga ng habang pag-uusapan itong sila Kurama at Himawari, na yun nga rin kasi no, na na-mention nga rin dito na talagang tinuturuan nga ni Kurama si Himawari na makapaggamit pa ng mga ibang estilo ng pakikipaglaban o iba't ibang estratehiya na paggamit ng lakas. At yun nga no, habang sinasaysay ni Kurama yung mga bagay dito patungkol sa mga gagawin ni Himawari, kaalinsabay nga din yan dito nga biglang bumalik sa normal ang lahat. Na bumalik nga siya dito sa loob ng kanilang bahay na parang nawala nga ang connection niya kay Kurama. Hanep, parang wifi lang no, biglang bumagal o nawalan ng connection yung internet. Anyway guys, nang bigla ngang bumalik dito si Himawari, dito nga mapapansin din natin na dito nga rin sa labas ng kanilang bahay mapapansin nga din dito na nakaupo ang isang lalaki, at ang tao nga niyang na nakaupo dito sa bubong ay wala ngang iba kundi itong kapatid ni Himawari na si Uzumaki Boruto. Yes mga sir, mukhang binabantayan nga dito ni Boruto ang kapatid niya na si Himawari. Nakaalinsabay nga din yan dito nga makita din natin na bigla nga siyang pumikit, at pagdilat nga ng kanyang mata dito nga sa kasunod na panel ay makikita din natin ay heto na. Dito nga bigla namang pinakita itong si Momoshiki Otsutsuki. Nasa wakas, pinakita na rin muli itong karakter na to na matagal na nga rin nating hinihintay. Mamen, sa pagkakatanda ko, huling pinakita si Momoshiki doon din sa last chapter ng Boruto Naruto Next Generation. Na sinabihan nga niya si Boruto na yung patungkol nga daw sa Senrigan ni Ada, which is yung pagkas nga nito ng kanyang omnipotence, na nakaapekto nga daw ito sa pag-iisip ng tao. Pero ang omnipotence naman daw ay hindi nga daw gumagana sa mga Otsutsuki. And so on. So yun yung mga natatandaan ko guys na huling papapakita ni Momoshiki na nasa mga bandang last chapter din ng Boruto bago nga pumasok ang time skip. Then pagpasok naman ng first chapter ng Boruto time skip to Blue Vortex, magmula nga rin nun hindi na nga rin pinakita muli si Momoshiki hanggang sa pumasok na nga ang chapter na ito. Here we go again mga pare koy, Momoshiki Otsutsuki. So dito nga rin sa mga panel dito na pinapakita nagkaroon nga din dito ng mga mahahabang pag-uusap itong sila Momoshiki at Boruto, na dito nga parang nagbibigay ng kondisyon si Boruto kay Momoshiki na parang nanghihingi ito ng isang pabor, na malamang na ang bagay nga daw na ito ay hindi magiging libre, lalot parang nangangahulugan nga daw ito ng isang malaking bagay na kapalit. Lalot dito nga rin na parang na-mention nga kasi ni Boruto na itataya nga daw niya ang kanyang buhay para nga daw sa isang bagay na kinakailangan gawin ni Momoshiki. So something like that mga pare koy. At kaya nga lahat ng bagay na yan na pinag-usapan nga din nila Sumire at Sarada, mga bagay na pinag-usapan nga rin nila Kurama at Himawari, at mga bagay nga din na pinag-usapan nitong nila Boruto at Momoshiki, lahat ng mga kaaya-ayang detalye at mga impormasyon ating ngang masasaksihan at malalaman sa ating full review ng Boruto 2 Blue Vortex Chapter 25. Kaya hanggang dito na nga muna tayo guys, maraming salamat sa inyong panonood. See you sa ating full review. Hanggang dito, Anime Tagalog Talakayan nagpapaalam.